Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda niya kachismosang Kim Pao, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabi ngayon ito, ayan, at medyo marami-rami ang ating pag-uusapan patungkol sa Kimpaw, latest ganap, latest projects, and of course, tungkol sa kanilang buhay-buhay. Uy, pinanghimasukan personal life. Anyway, ayan, bago tayo mag-start sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And ayan, alam ko lahat naman po tayo ay masaya sa project ng Kim Pao. Ang big question mark ngayon, kailan ang taping, kailan ang storycoin, kailan ang interviews, kailan. Siyempre mga ayudas, yan yung inaabangan po nating lahat, no? Huwag kayong mag-alala, malapit na rin po yan at magsasantambak na naman ang atin pong assignment. Panigurado yan. Tambak po tayo ng ayudas, huwag kayong mag-alala. Babawi po ang Kimpao. Baka hindi nyo kayanin ang chismis sa isang buong araw ha. Charot. Wala nang magawa. Kumota na talaga. Kinota na ang pag-update sa Kimpao. Samantala, sabi naman po dito ni Madam Lolita Sebuk, magandang gabi. Shout out. Baka, ano yung Sebuk po? Pabalagtaran ba yan? Kubes? Anyway, shout out, magandang gabi, sabi niya. Bakit kaya tatapusin lang daw itong teleserye at iiwan na ang showbiz? Baka magpapakasala sila at mamumuhay na ng tahimik at bubuo na ng pamilya. Dapat lang, aba. Nasa edad na sila para lumagay na sa tahimik ng buhay. May pamilya. Marami na kayong pera. Kayang-kaya na ninyong buhayin ang magiging mga anak nila. Marami na kayong naipundar para sa mga magiging buhay niyo pag nagpakasal na kayo. Kim Pao forever. Ayan, Madam Lolita, na ba kayo? POV lamang po ito. POV lamang naman tungkol po sa Kim Pao. Kasi 'di ba meron pong nang babash kila Kim, ano ba yan? Kim Pao na naman, wala pang bago dyan. Bakit hindi niyo unahin yung mga nauna nang i-announce? Bakit sila agad? For the singit sa pila ang peg, VIP? Bakit? Why not? Bakit? A-listers yan ng ABS-CBN, si Kim and Paolo, wag ka. 'Di ba? So, hindi ko makita yung sense doon na Kim Pao na naman. Siguro concerned sa script, matatanggap ko pa nga yung nag-comment before na, naku, baka minadali na naman to kasi in demand ang Kim Pao. Putyo-putyo ang script. Pero sana huwag. Ano, ang ganda pa lang kasi teaser pa lang nila. Ganda na, suspense, may padugo, may ganyan. Saka yung title, The Alibi. Hope sana talaga. Pagdating naman kasi sa pag-arte po, wala tayong masasabi dyan. Kayang-kayang gampanan niya nila Kim and Pao na mabibigyan nila justice. Huwag lang talagang titipirin po wag talagang titipirin ang production. Yan ang masasabi ko. About sa Kim Pao na naman, yun nga, kaya nasabing kaya sabi ay hayaan niyo ng lubos-lubosin ang Kim Pao hangga't hindi man sila. Kasi malay niyo, one of these days, 'di ba, biglang mag-settle down na, so wala na. Kaya pagbigyan na daw ang Kim Pao. Pero ano lang yun, eme-eme, charot lang po siya. Pero malay niyo nga, 'di ba? Yun lang pala talaga ang ginagawa ngayon ng Kimpay na tuloy, ng Kim Pao, nilulubos-lubos lang po na may mga blessings silang natatanggap. And I don't think iiwan din nila ang show business, guys, kahit sila mag-settle down. Kasi, yes, businesswoman si Kim Chu, ganun din si Paolo. Pero,
Ano talaga yung kanilang passion, eh, craft. Nasa pag-aartista talaga. Nasa dugo naman ni Kim Chiu ang pagiging businessman, businesswoman since she is Chinese, pero mas ano na si Kim Chiu, eh, napamahal at, passion niya talaga ang pag-arte. So, I don't think iiwan din nila ang show business. Marami ang, nag-settle down, nag-asawa, nagpahinga lang pero bumalik din. Lalo na kung marami pong magde-demand ng mga fans, daming maghahanap po sa kanila talaga. Wala pong, imposible babalik at babalik sila sa show business kung makapagdesisyon man na mag-settle down, 'di ba? Basta sa ngayon, ang tanging, masasabi ko lamang po ay iyak na lang po kayo mga bashers. Ayan, yun lang po yung masasabi ko ngayon tungkol sa Kimpaw, na sila na naman ang may project. Samantala, sabi naman dito ni Madam Jovita Banyaga, magandang gabi. Madam Jovita, sabi niya, walang sinasagasaan ang Kimpaw. Nagkataon lang na magaling silang dalawa at nakuha nila ang pagmamahal ng masa. Naiiba ang chemistry ng Kimpaw. Hindi naman siguro nila kasalanan yun, nakinilig tayong lahat. Kung may dapat mang sisihin dito ang mga bashers, hindi sila Kim and Paolo dapat yung pinupuntirya ang mga Kim Pao fans. Kasi first of all, hindi naman po magkakaroon ng Kim Pao kung hindi rin naman po talaga pinush ng mga fans na mabuo at maging matatag po ang Kim Pao, di ba? Tingin niyo kung hindi po nag-boom, nagsakripisyo, talagang ano po ang mga fans nila Kim and Paolo Avellino, andyan pa rin kaya ang love team nilang dalawa? I mean, may hashtag Kim Pao kaya? Or solo lang, era pa din ni Kim Chu? Walang love team. Ano po? Wala eh. Fans talaga ang makakalaban at nakakabangga ng mga bashers. So, sana tantanan nila si Kim Chu talaga. Yes, totoo, wala po silang nasasagasaan. Nagkataon lang talaga na mahuhusay na artista po sila. Samantala, sabi naman dito, yung mga fans ni Che at ng ibang artista na nagsasabing sinasagasaan ng Kim Pao ang ibang artista o love team ay kabobohan. Marami at panay ang request ng Kim Pao fans sa pinakabagong project ni Kim and Paolo. Hindi nagsasawa ang Kim Pao fans kahit araw-araw pa namin silang nakikita at pinapanood. Business ang dahilan. Kung mahina ang kita sa Kimpaw projects, hindi magkakaroon agad ang bagong project. O ayan ha, sa mga nagsasabing, ang bilis naman. Isiningit na naman ang Kimpaw kahit hindi totoo, ang dami naman pong nakapila, dami na nilang na-announce, isisingit pa talaga ang Kimpaw. Para po ito sa mga ganong tao na pinupunteriya po ang Kimpaw. Business is business. Wala na siguro kailangan pang i-explain pag sinabi mong business po ang dahilan. Sagot na siguro lahat doon yung mga pinaghihimutok po ng butse nila. Samantala, dumako naman nga tayo sa sweetness ng Kimpaw na talagang kapansin-pansin. Sabi, confirm talaga nagsasama yung dalawa parati po sa isang bubong. For example, hindi po bubong na bahay Ayun, nagkasama sila diba, sa kotse. Lagi silang you beside me. And then, sa dressing room ni Kim Chu. Ayan, sabay magkape, lagi. You beside me talaga sila Kim and Paolo sa tent, 'di ba? Ayan, kagaya nito na binuking nila MC and Lassie ng Bex Battalion. And then, naalala niyo yung interview kina Kim and Paolo, yung tungkol sa pagja-jogging nila. Every morning kapag pupunta sa ibang bansa. So, si Paolo daw talaga, depende daw pala kung sino yung nagigising. Pero madalas si Paolo unang nagigising at kinukulbit na lang daw niya si Kim. Kinukulbit talaga, kaya nagtilian ang lahat. Ano yun, magkatabi, yung mga ganyang bagay. So,
naglalabasan 'to talaga ngayon dahil, ayun nga patunay ewan ko kung anong meron ngayong tapos naman na ang 19, 'di ba, ka there's something special sa 19 tapos naman na ang 19, so anong meron? Bakit na, ah, kanya-kanyang labasan ng, ebidensyas at pruwebas na ano po, sila ay you beside me, may pinapatunayan 'yan. Pinapatunayan ang relasyon, hayaan po natin sila mismo ang magsalita. Pero based nga po kung 'yan pong pagbabasihan natin sa tent, sa loob, magkasama, sa dressing room ni Kim Chiu, sa kotse, ayan 'pag nagka-out of town, ay no need na sigurong, anuhin pa, gisahin pa ang Kim Pao. No more words na para maintindihan natin anong real score between sa kanilang dalawa. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po sa susunod nating balita. Maraming salamat.